Hello mga bagito, marites naman tayo dito ngayon. Una sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi dyan sa Pinas, sa mga kaibigan nating mga bagitong marinero. So, mayroon tayong bad news na narinig. So, alam nyo na yung bad news kasi yun nga, 200 na kaban. So, aywan kung totoo ba yung 200 na bad news na yun. So, hindi maganda para sa atin yun. Hindi rin natin alam kung totoo ba talaga yun. Kasi yun ang nakikita natin dito sa social media. So, meron akong kasamahan na kaibigan, nag-message sa akin na ang hinahanap talaga natin sa Magna Carta, sa mga seafarers, yung beneficiary natin kung tayo ay mag-retire, hindi na tayo sasakay ng barko, anong mangyari dito sa atin sa barko, anong mga pangyayari. So, yung hinahanap ng mga kabaro natin, yung mayroon tayong makukuhang pera. So yan nga, kung mayroon man tayong nakukuhang pera, mayroon ka rin kahati. Yung mga tawag nilang mga abogado dyan. So dapat libre na tayo ng abogado pag mga ganon, may mga problema yung mga kabaro natin dito sa barko. So yung mga kaso-kaso nila. So iba-iba tayo ng story pag dating dito sa barko. So, meron akong kasamahan nagsasabi na paano na lang yung mga retirement natin. Gusto daw i-video ko, i-vlog ko. So, i-marites natin dito. Kasi ito talaga ang hinahabol ng mga kabaro natin, yung beneficiary dyan sa Magna Carta. So, yan ang sinisigaw ng mga kabaro natin, mga seafarers dito sa International Shipping Maritime. So, ang gusto nating marinig, mayroon tayong retirement. Kasi mayroon din hindi nagbabarko na hindi pa 60 years old, tumigil na pagbabarko, dapat mayroon ding makukuhang pera. So, saan ba tayo makakuha ng pera pag hindi na tayo magbarko kung retire na tayo? So, SS at saka Pag-ibig. Kung member ka ng Pag-ibig, meron kang makukuha. Pero pag hindi ka member ng Pag-ibig, wala kang makukuha. So, dalawa lang ang beneficiary makukuha natin kung member ka doon dyan sa government agency sa atin. SS lang at saka Pag-ibig. Pero ang sigaw ng mga mareno, mga kabaro nating seafarers, yung beneficiary ng mga seafarers. So, ang para sa akin, kahit hindi ka pa retire, kung hindi ka na nagbarko kasi maraming mga kabaro natin na ayaw na rin magbarko, gusto na lang magnegosyo, ayaw na nila magbarko kasi hindi na nila kaya. So, ramdam na nila yung katawan na hindi na kaya magbarko. So, mayroon ding iba na hindi na sila fit to work. So, gusto pa nilang magbarko, pero bagsak na sila sa medical. So, ito lang masasabi ko sa mga gobyerno natin, mga matalino yung mga gobyerno natin, pero style bulok pa rin. So, ang nangyayari, wala pa rin kayong binibigay na magandang beneficiary sa mga seafarers, sa mga kabaro natin. Ito lang ang masasabi ko. Dapat itong OWA at saka itong POA, hindi na yan POA ngayon, meron na isang pangalan niya ngayon, hindi na POA. So, ito lang masasabi ko, dapat itong dalawang agency, kasi lahat ng mga seafarers, yung mga sea base, dumadaan dyan sa UWA at saka POA, yung kontrata nila. Yan ang pagkakaalam ko. So dapat yan, yung dalawang agency na yan, magbigay sila ng retirement pay sa mga seafarers na ayaw nang magbarko. Kunyari, 15 years ka nagbarko. So, sa 15 years mong magbabarko, meron kang makukuha doon sa UWA na pera. Yan ang para sa akin. Yan ang nasa isip ko. Kasi member kami ng UWA. So sa POA, dumadaan din yung kontrata namin dyan. So mayroon din kaming makukuha dyan. Kasi dumadaan din yung kontrata namin dyan. Dapat yung dalawang agency, mayroon kaming makukuhang beneficiary dyan. Kasi lahat ng mga sea base, dumadaan yung kontrata namin dyan. So, may mga seaman na aksidente dito sa barko, lahat ng kamay namin, may mga presyo ito, nandyan sa kontrata natin yan sa POA.
Pero hindi na yan POA ngayon. Nakalimutan ko anong tawag ngayon nila. Hindi na yan sila POA. So, yan ang masasabi ko sa mga gobyerno na mga yawa. Bright man kaya kayo, matalino man kaya kayo, so gawin nyo yan. Madali lang gawin yan pag ginawa nyo. So, puro kayo bright, pero wala naman kayong ginagawa para sa taong bayan. O, sa mga SIMA, sinasabi nyo, mga OFW, sinasabi nyo mga hero ng bayan. Sana yung pagka-hero namin? Kung hindi na kami sasakay ng barko, 15 years kaming sumasakay, kaya pa ng katawan namin, na gusto pa namin sumakay, pero wala na kaming ibubuga dahil paso na kami doon sa medical namin. Hindi na kami fit to work. So kaya pa namin magbarko sana, pero wala na, disable na yung katawan namin pagbabarko. Yan ang hinahanap ng mga kabaro nating seafarers sa Magna Carta, hindi yung 200K para sa mga mag-aaral pa lang ng mga seafarers, ng mga bagitong marinero. Pinipirahan nyo na yung mga bagitong marinero. Good luck sa inyo mga kabayan, mga kabaro.